Balita Pulis Gabo. Magandang umaga mga ka-okay. Good morning, lungsod ng Olongapo. 14 days na lang, Pasko na mga ka-okay. Welcome po sa ating programa ngayong umaga para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita sa pamamagitan ng ating programang Pinalakas through online. Hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito sa loob ng ating lungsod. Ako po si Pat Giselle Villarreal, ang PIO-PNCO ng Olongapo City Mobile Force Company. At ako naman po si Police Master Sergeant Rosalind D. Ferrer, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. At ito ang Balitang Pulis Gabo. Muli, Happy Thursday mga ka-okay at sa ating mga listeners and viewers, sana safe ang lahat. At mga ka-okay, 21 days na lamang, 2026 na. Christmas is in the air. Naway sumapit ang Kapaskuhan na may pagpapala at biyaya sa bawat Olongapeño. At kaisa ng bawat Pilipino at ng mga Olongapeño na itataguyod natin ang mga adhikain na mapaganda ang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo sa isang ligtas na bansa. Kami ay inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinasagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. At aming ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng aming mga PNP activities. At kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagsusukutuparan ng hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, katuwang ang himpilang ito sa pagpapalakas ng ating pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. At abangan din po ang mga crime prevention tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-okay. At sa ating pagpapatuloy, ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities sa ilalim yan ng pamumuno ng aming City Director, Police Colonel Richie Clarabal at sa pagsasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Sa ilalim ng pamumuno ng aming Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr., na may layuning magpatibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., kaakibat ang ating mga kapartner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. Kaya naman paki-like and share na ang aming live stream today and of course, give us your heart icon mga ka-okay. At sa pagpapatuloy ang datos ng ating weekly accomplishment report mula December 1 to 7, 2025 bilang bahagi ng ating previous week. Sa kabuuan, meron pong 18 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Claraval mula sa magkakaibang anti-criminality operations. At sa campaign against illegal drugs, 9 na drug personalities ang naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa matagumpay na sinagawang 8 anti-illegal drug operations. Kung saan nakapagkupiska tayo ng illegal na droga na may kabuuang standard drug price sa 381,023 pesos and 40 centavos. Kaugnay nito, Okpo nagsimula ng Disyembre sa isang malaking drug bust na samsamang higit 50 gramo ng shabu. Sinimulan ng Olongapo City Police Office ang buwan ng Disyembre sa pamamagitan ng isang mahalagang tagumpay sa kanilang pinalakas na kumpanya kontra illegal na droga. Gabi ng Disyembre 2, 2025, matagumpay na naisagawa ng pinagsanib na pwersa ng City Police Drug Enforcement Unit at Police Station 1 Station Drug Enforcement Unit ang isang buy-bust operation sa kanto ng Kanda Street at 20th Street, Barangay East Bahak-Bahak, Olongapo City. Nagresulta ang operasyon sa pag-aresto sa isang 52 anyos na babae, residente ng Barangay Santa Rita na nakalista bilang isang high-value individual. Nasamsam mula sa sospek ang mga sumusunod.
3 heat shield na plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na may kabuoang timbang na 53.403 gramo. Standard drug price na nagkakahalaga ng 363,140.40. 1,000 bilang buy-bust money at 6 na piraso ng 1,000 peso budel money. Dinala ang suspect at ang nakumpiskang ebidensya sa opisina ng CPDEU para sa tamang dokumentasyon at karampatang disposisyon. Samantala, para naman sa ating accomplishment on wanted person. 9 na wanted persons naman ang matagumpay na aresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay ng kinasangman at operation sa buong lungsod ng Olongapo. Kaugnay nito, noong Disyembre 2025, bandang 2:35 p.m., matagumpay na nagsagawa ng implementasyon ng warrant of arrest ang pinagsanib ng pwersa ng City Intelligence Unit kasama ang Northern Samar PPO at iba pang katuwang na ahensya at unit laban sa top 1 most wanted person Regional Rebel Region 3. Natunton at na-intercept ng mga operating teams ang target sa barangay Gebelwangan, Katarman, Northern Samar na nagresulta sa kanyang pagkaaresto sa bisa ng 2 warrant. 2 bilang ng paglabag sa RA 7610, may recommended bail at murder, no bail recommended. Ipinaalam sa naarestong individual ang kanyang mga karapatang konstitusyonal at dinala sa PS5 Okpo para sa dokumentasyon at karampatang disposisyon. Bandang 9:20 AM din ng December 7, nagsagawa ng implementasyon ng warrant of arrest ang operatiba ng Pro3 Cyber Patroller ng RID3 katuwang ang Okpo Police Station 6 at iba pang unit laban sa rank 6 most wanted person sa regional level. Sa pamamagitan ng digital validation, na-intercept ang suspect sa Iloilo Street, Barangay Barreto, Olongapo City. Sa bisa ng warrant para sa kasong rape, no bail recommended. Dinala siya sa PS6 para sa wastong dokumentasyon. At para naman sa ating karagdagang balita. Matagumpay na naaresto ng mga personnel ng Police Station 1 ang 2 individual dahil sa paglabag sa PD 1602 Anti-Illegal Gambling Law. Gabi noong December 4 habang nagsasagawa ng monitoring sa kanilang area of responsibility, natuklasan ng operating unit ang isang ongoing na illegal na car cruise sa Arthur Street, Barangay West Bahak-Bahak, Olongapo City. At dinala ang mga suspect at ang nakumpiskang ebidensya sa Police Station 1 para sa karampatang dokumentasyon at disposisyon. At yan po ang ilan sa mga operational accomplishment ng Olongapo City Police Office sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay officials, purok leaders at ng ating pamahalang lungsod ng Olongapo. At pati na rin ng tulong mula sa ating mga barangay intelligence network. At para naman sa ating information operations. Patuloy po ang ating public advisory sa usapang fake news, text scam o yung tinatawag nating misinformation, disinformation at malinformation. Pinaigting ng Olongapo City Police Office ang kampanya nito kontra sa pagpapakalat ng maling balita o impormasyon. Ayan partner, medyo bibitinin muna natin sila dyan. Kaya naman po mga ka-okay, manatili lamang po nakatutok dito lamang sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Balita Miss Gabo. Welcome back po sa Balitang Pulis Gabo dito lamang sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At sa ating pagpapatuloy, nananawagan ng kapulisan ng Olongapo sa publiko na maging maingat at i-verify ang katotohanan ng anumang impormasyon bago ibahagi online. Ang pagkalat ng mga hindi napatunayang balita ay maaaring magdulot ng matinding takot at kaguluhan sa komunidad, lalo na kung ito ay galing sa social media. Ang ganitong balita ay mabilis na kumakalat sa social media dahil sa mga irresponsableng taong nagbabahagi nito na hindi inaalam ang katotohanan. Kami po ay nagpapaalala na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay mayroong karampatang parusa sa ating batas sa ilalim ng Section 18, Article 154 ng Republic Act 10951 na tinatawag na Anti-Fake News Act of 2017. Maaring makulong ng hindi bababa ng 6 na buwan at maaring magbulta sa aabot sa 40,000 hanggang 200,000 pesos. At seryoso po ang aming tanggapan pagdating sa usaping ito. Kaya naman, pinababatid ng Olongapo City Police Office sa publiko ang babala laban sa mga text scams at peking mensahe na gumagamit ng pangalan, posisyon at pagkakakilanlan ng mga tauhan ng Philippine National Police. At
at sino mang tauhan ng PNP ay hindi naniningil ng pera, humihingi ng personal na impormasyon o tumatanggap ng bayad sa pamamagitan ng text messages, tawag o online platforms. Kapag kayo ay nakatanggap ng mensaheng ganito, ito po ay peke at dapat pag-ingatan at huwag paniwalaan. Kaya maninikayat ang publiko na agad iulat sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya o sa Olongapo City Cyber Response Team ang anumang kahina-hinalang mensahe o tawag upang maiwasan ang panininlang at scam. At para naman sa ating community engagement, ang Olongapo City Police Office sa pamumuno ni Police Colonel Richie R. Clarabal ay lumahok sa graduation ceremony ng katatagan, kalusugan at damayan ng komunidad bilang pagkilala sa matagumpay na pagtatapos ng 11 kalahok mula sa female dormitory ng Olongapo City District Jail, nagpamalas ng pagbabago at pagnanais na patuloy na maging matatag na bahagi ng komunidad. Kinatawan ng OCPO si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba, FGGAD Officer, na nagpaabot ng buong suporta ng tanggapan sa pagpapatuloy ng mga programang nakatuon sa pagpapatibay ng community partnership at rehabilitasyon. Aktibong nakilahok ang mga personal ng Olongapo City Police Office sa Heartbeat Run, A Run to Save Haven's Heart na ginanap noong December 7, 2025 sa Marina Moon Bay, SBMA. Layunin ng makabuluhang aktibidad na ito na papalaganap ng kamalayan at suporta para sa kondisyon sa puso ni Haven. At sa pinagbuklod nito, ang mga individual, pamilya at iba't ibang organisasyon na nagkakaisa para sa isang makataong hadikain. At mga ka-okay, nakaisa din ng Olongapo City Police Office sa pagdiriwang ng National Human Rights Consciousness Week mula December 4 to 10 na may temang karapatang pantao kasama sa araw-araw. Ito ay bahagi ng kanilang patuloy na pangako na isulong ang paggalang, proteksyon at pagpapahalaga sa karapatang pantao sa bawat araw, kasabay ng pagtupad sa kanilang tungkulin na panatilihin ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Congratulations sa Olongapo City Police Office sa pagkuha ng Top 2 Police Office sa Unit Performance Evaluation Rating ng Pro3 para sa Nobyembre 2025 at ang Police Station 3 sa pag-abot ng Top 1 City Police Station. Sa pamumuno ni Police Colonel Richie R. Clarabal at sa walang patid na suporta ng LGU at mga katuwang na stakeholder, patuloy na isinasagawa ng OCPO ang disiplinado at community-centered na pagpapatrolya upang masigurong ligtas at maayos ang pamumuhay sa ating lungsod. At yan ang aming accomplishment on community engagement at intensified information operation para sa inyo mga ka-okay. So ayan, partner, na muli congratulations sa Olongapo City Police Office at sa Police Station 3. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng Philippine National Police sa pamamagitan ng Community Affairs and Development, kaya naman inikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit sa ating mga kababayang Olongapenyo ang serbisyo publiko ng pulis ka po. Sa pagpapatuloy, dumako naman tayo sa pamimigay ng mga safety tips para sa ating mga ka-okay na talagang na mga kapaki-pakinabang. At partner, sa pagdiriwang nga ng Kapaskuhan, mas dumadami ang tao sa mga pampublikong lugar at madalas ding tumataas ang insidente ng nakawan, hold up at iba pang krimen. Kaya naman partner, narito ang ilang paalala upang mapanatiling ligtas ang sarili at ang pamilya. Una dyan partner, mag-ingat sa pampublikong lugar, iwasang magbitbit ng malalaking halaga ng pera o mamahaling alahas at bantayan ang inyong mga bag at personal na gamit sa lahat ng oras. Pangalawa, pumili ng ligtas na ruta at sasakyan. Gumamit ng maayos at maliwanag na daan. Iwasang maglakad, mag-isa sa madilim o liblib na lugar. Maging alerto sa kapaligiran, iwasang malasing ng labis sa mga pampublikong lugar at kung maaari po ay wag na po tayong uminom. Ayan partner, dahil medyo kailangan na natin mag-break, puputulin muna natin ang mga safety tips. Kaya naman mga ka-okay, manatili lamang po kayo nakatutok at kami po ay muli magbabalik pagkatapos lamang ng ilang paalala. Balita ni Sabo. Mga ka-okay, tayo po ay muling nagbabalik dito lamang sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At sa ating pagpapatuloy patungkol sa safety tips, sa pamimili at transaksyon, iwasang magbilang ng pera sa harap ng publiko. Gumamit ng cashless payment kung maaari upang mabawasan ang panganib.
At partner, kailangan din po nating panatilihin ang komunikasyon. Laging ipaalam sa pamilya o kaibigan ng inyong kinaroroonan. At kung maaari nga partner, pag sumakay ka ng tricycle or ng driver or ng taxi, kailangan mo makuha yung number at mai-text mo na ito sa pinakamalapit mong kaanak or kaibigan para kung ano mat anumang mangyari, meron silang, alam mo yung latest na contact sa'yo para madaling matuntun kapag alam mo yung nagkaroon nga po ng hindi inaasahang pangyayari. At partner, kailangan din magkaroon ng emergency contact number sa madaling maabot na lugar. Ayan. Sa kotse o bahay naman, isara at ilak ang pinto at bintana. Huwag iwanang nakabukas ang mga gamit o mamahaling kagamitan sa loob ng sasakyan. At yes, partner, dahil nagkakaroon na nga tayo ng insidente sa SBMA at saka dito sa Olonga po ng basag kotse, ay dapat po tayo lagi maingat. Kung maaari, huwag na po tayo mag-iwan ng mahalagang gamit sa loob ng ating mga sasakyan. At ang panghuli, partner, makipag-ugnayan sa pulisya kung kinakailangan. Huwag magatubiling tumawag sa pinakamalapit na police station kung may kahina-hinalang pangyayari at tandaan ang emergency hotline ang 911. Safety tips para sa paglalagay ng Christmas decor. Ang pagde-decorate para sa Pasko ay nagdudulot ng kasiyahan, ngunit maaari nitong maging sanhi ng aksidente o panganib kung hindi maingat. Narito ang ilang paalala upang maging ligtas ang inyong Christmas decorations. Una, pumili ng ligtas at dekalidad na dekorasyon. Siguraduhin ang mga ilaw, Christmas tree at iba pang dekorasyon ay may quality certification at hindi depektibo. Yes, partner, sa bahay niyo ba ay meron ka ng Christmas tree at Christmas lights doon? Meron na po. Ayan. Pangalawa ay huwag sobrahan ang kuryente. Iwasang i-overload ang extension cords at power outlets. At gumamit ng tamang fuse o circuit breaker upang maiwasan ang sunog. Pangatlo, panatilihin ang dekorasyon sa matibay na lugar. Siguraduhing maayos ang pagkakakabit ng mga palamuti upang hindi madaling mahulog. At iwasan ang paglalagay ng mabibigat na dekorasyon sa taas na maaring bumagsak. Ayan, partner, usapang kapaskuhan tayo. Nung bata ka ba, nangangaroling ka? At ano ba yung kinakatakutan mo na pag nangangaroling ka? Hindi nagbibigay. Ayun, ako yung aso. Marami ang habol na aso. At ang pang-apat natin, gumamit ng fire-resistant materials. Piliin ang mga dekorasyong hindi madaling masunog, lalo na para sa Christmas tree at mga ribbons natin. At panglima, huwag gayang abutin ng bata o alagang hayop ang delikadong dekorasyon. Panatilihing malayo sa bata at alagang hayop ang maliliit o matutulis na dekorasyon. At iti-check natin ang mga ilaw bago gamitin. Siguraduhin walang exposed na wires or sirang bulbs. Patayin ang ilaw kapag walang tao sa paligid o bago matulog. At panghuli, panatiliin ang paligid na malinis at walang sagabal. Huwag gayaang maging hadlang ang dekorasyon sa daanan o emergency exit. At ang ating paalala, sa pamamagitan ng tamang pag-iingat at maayos na pag-decorate, maiiwasan ang aksidente at masisiguro ang masayang pagdiriwang ng Pasko para sa lahat. At mga ka-okay, lagi po nating tandaan, ang kaligtasan ay nasa ating mga kamay. Stay prepared, stay safe mga ka-okay, be a responsible citizen online, at huwag maging trending sa maling paraan. At din po ang ating mga safety tips for today na may meron po tayo napulot na aral at maglilingat po tayo lagi mga ka-okay. At para maging updated sa OCPO activities and accomplishment, please follow our Facebook page at Pulis Gapo Disiplinado. And please give us your likes, comments, and shares sa aming Facebook account at Olongapo City Police. Diyan niyo po makikita ang aming mga conducted activities and accomplishments. Also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At syempre, kung saan po kayo nakikinig ngayon, 97.5 DWOK FM. At nais din po namin i-promote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes, 12:30 to 1:30 p.m. Ganon din ang official Facebook page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3. At ang Police News Network Facebook page. At yan po ang atid naming mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Pulis Gapo, Patrolwoman Giselle Villarreal. Muli po ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan ng aming Officer in Charge or City Director Police Colonel Richard Rodriguez Claraval. Kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM.
Sa aming station manager, Ma'am Amela Jane Gordon. Kasama po sina DJ Miko, Sir Andrew at Sir Mel. Thank you for giving us a valuable opportunity to amplify our Police Cebu accomplishment reports and activities. At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod. Dito po sa lungsod ng Olongapo. At muli, ako po si Police Master Sergeant Rosalyn V. Ferrer. At magsama-sama po tayong muli sa susunod na Huwebes upang makinig ng ating programa tuwing Huwebes ng umaga dito lamang sa Balitang Police Cebu.